Ano yung naging perception ninyo sa kasal, sa marriage? Na magkakaroon ako ng magandang pamilya. Siyempre gusto kong magkaroon yung anak ko ng kikilalanin na magulang. Nandyan kapag kailangan ng mama, kailangan ng papa. So, nandyan palaging gagabay. 8 taon inabot ang pagsasama ng nakilala kong si Terry at ng dati niyang asawa. Nakiusap siya sa akin na itago ang pagkakakilanlan para sa kapakanan ng anak niya. Hindi lahat ng pagsasama na uuwi sa happily ever after. Kaya lalong napaniwala si Terry sa kasabihan na ang pagpapakasal hindi parang kanin na madaling iluwa kapag napaso. Maraming pagtitiis kasi hindi naman palaging okay yung relationship. Nagbago po ba yung perception ninyo sa pagpapakasal? Parang ayoko nang magpakasal. Parang ganun. Kasi syempre, naisip ko na sobrang hirap yung process, yung pinagdaanan ko. Tapos, ang hirap mong bumitaw. Sa wakas, naging malaya na si Terry nang magpasya silang maghiwalay ng dati niyang asawa. Why did you guys decide na let's end this? Ayoko na kasing makonect yung family name niya sa name ko. Yun yung first. At saka kasi nagkaroon na din siya ng relationship. So, ini-aim na din nila na magpakasal kasi nag-propose siya. Sabi ko, sige kapag okay na, nasa Pilipinas na ako, ipaprocess namin yung annulment. Nang mahawi ang ulap na proseso ang annulment case ni Terry, naka-move on na sana sila pero may isa palang haharang na kontrabida. Yung annulment na prinase sa akin is fake. Lintik lang ang walang ganti. Ang sabi nga sa isang linya ng pelikula, bukas, luluhod ang mga tala. Magastos at matagal ang proseso ng annulment sa Pilipinas. Pero sa kabila niyan, nasa average na 9,000 ex-couples o dating mag-asawa ang nagpa-file ng annulment cases taon-taon. Malaking bahagi sa bilang ng mga nagpepetisyon na papawalang bisa ang kasal. Nagsimula ang annulment process ni Terry at ng dati niyang asawa noong 2019. Si Terry ang kumuha ng abogado. Nung may nalaman ako na madali lang, kailangan lang ng pera, tapos magpa-process ng hindi ako mag-a-appear sa court, linab ko siya. So doon nag-start. May part na hindi ka mag-a-appear sa court. Yes. Somebody will appear on my behalf na kunwari si Maria, gano'n. Kwento ko lang kung ano yung nangyari during the relationship. And then after that, binigay ko na yung down payment ko sa kanya na 100,000. And then after a while, tumawag siya ulit sa akin na kailangan na daw ng psychological test. Magbabayad lang ako ng 50,000 pero hindi ako yung mag-a-appear ulit for that psychological test. May ibang tao ulit. Hindi ka mag-a-appear sa sarili mong psychological test? Yes, hindi ako yung mag-a-appear. May ibang tao. Budol alert! Hindi pwedeng gumamit o iharap ang ibang tao sa annulment proceedings. That's not possible. Oh, bakit? Kasi ang isang annulment case, katulad ng ibang kaso, ibang normal na kaso, kailangan nung taong magpa-file mismo, nung petitioner. So, sino ba si petitioner? Siya yung asawa na gusto magpa-annul. Siya mismo ang magpa-file nun sa court. So, kailangan ng physical appearance niya sa court. Pero nagtiwala si Terry sa proseso. Mukhang legit naman kasi ang nakausap niyang abogado. Nagpakilala siya as attorney Roda Antonio. Nakuha niya kaagad yung loob ko kasi makwento siya, marami na daw siyang napaanal, mabilis lang daw, it only takes 4 to 6 months, meron ng finality. Budol alert! Kung may kasalan mang nadadaan sa santong dasalan, walang annulment case na nadadaan sa santong paspasan. That's impossible. 1 to 2 years na siya at the minimum dahil sobrang daming kailangan gawin. Sa process pa lang, documentary requirements pa lang, sobrang dami na niya. Yung 1 to 6 months, mag-schedule pa lang ng hearing, kulang na yun. Sa part na ba yan, hindi na kayo nagtaka na parang grabe annulment?
yung proseso ng annulment 4 to 6 months lang. Ang sabi niya kasi iba-backdate. So parang na-file na siya ahead of time. Halimbawa, kung 2019 ako nag-file, mga 2017 siya i-date. So ipapahugot lang daw, ganon. So para ma-reprocess ulit. I have a friend na sila yung nagpakilala sa akin dun sa lawyer na yun. Kasi yung brother nung friend ko na yun din daw yung nag-process ng annulment. Si Andrea, hindi niya tunay na pangalan, ang nag-refer kay Terry kay Attorney Roda Antonio. Hindi siya ang nagpa-annul ng kasal, kundi ang kuya niyang nasa ibang bansa pero nakatali dito sa Pilipinas. Sabi niya pwede naman po na ako yung mag-file dahil pwede naman po niya akong SPA. Sinabi ko naman po na wala yung kuya ko kung pwedeng kumanal kahit wala siya. Yun naman po sinabi niya, SPA na lang daw po ako ng kapatid ko, gagawa na lang po siya. SPA. Budol Alert! Hindi maaring magpasa na lamang ng Special Power of Attorney o SPA ang nagpa-file ng annulment. Ang pwede niyang gawin, kung nasa abroad siya, mag-engage na siya sa lawyer para nagagawa na yung mga requirements, yung mga interviews nagagawa na ni lawyer. Then, pag uwi niya sa Pilipinas, magpa-file, andun siya. Dapat required na nandun mismo siya. Parang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain itong si Attorney Dang. Bukod kasi kina Terry at Andrea, marami pa raw siyang naging kliyenteng gustong mag-file ng annulment case. Pag minsan po, syempre may kakwentuhan ka, nakwento ko na napa-annul ko po sa kapatid ko. Meron po mga kaibigan, kakilala na, sige ako din, ganyan. So, i-refer ko po siya. Wala pang isang taon, ibinigay ng nagpakilalang si Attorney Roda Antonio ang annulment papers kay Terry. Ganoon din kay Andrea na ipinadala naman ang mga dokumento sa kuya niyang nasa ibang bansa. So, dumating yung ex-husband ko. So, magpapakasal na siya. So, kumuha siya ng marriage license sa PSA. Ang nakuha niya is walang annotation. Annotation, meaning, anong ibig sabihin, ma'am, na kukuha siya ng marriage license ninyo before ng ex-husband mo, dapat may annotation. Ano yung annotation? Para saan? Na null and void na yung marriage namin. Fake po siya kasi tinawagan po ko ng mismong taong ni-refer ko sa kanya na fake yung annulment na hawak niya. Kaya i-check yun sa kapatid ko, baka fake yun. Hawak ko ang marriage certificate na ibinigay ng budol na abogado sa kanyang mga biktima. Galing ito sa Philippine Statistics Authority, Kuno. Sa gilid ng marriage certificate, makikita ang annotation na nagpapawalang bisa raw sa kasal. Pero nang kumuha muli ng panibagong marriage certificate sa PSA ang mga biktima, napag-alaman na hindi pa pala null and void ang kasal. Ayon din sa Supreme Court, hindi nakapasa ng abogasya at hindi lehitimong abogado ang inirereklamo na si Roda Nido Antonio. Once, twice, thrice. Gaano ba kadalas ang minsan? Lumutang pa ang ibang nagrereklamo sa budol daw at nagpanggap na abogadong si Rodora Dang Antonio. Pinakita niya sa akin para mag-down payment ako ng 170,000. Nagpadala naman siya. Napanipaniwala talaga kasi nung nag-uusap kami. Kaya lang, na-obserbahan ko doon sa mga dokumentong ginagawa niya. Parang kabilag sa Google. Oo, hindi talaga ng abogado. Isa-isang lumabas ang mga animoy hiram na muka ng pa-main character na si Roda Antonio. Hindi siya kasapi ng Integrated Bar of the Philippines. Peke ang marriage certificates na ibinigay niya sa mga kliyenteng nagrereklamo sa kanya ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Peke rin ang apostel sa dokumentong ipinadala ni Andrea sa kuya niya ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Yung sabi ng abogado ninyo, sa anong branch daw na i-file yung annulment ninyo? Saang lugar po ito? Sa Calamba branch, so branch 63, sabi dun sa Calamba, there's no such thing as branch 63. Napuno na ang salop ng mga naagrabyado raw ni Roda Antonio. Ang nang utak, siya naman ang uutakan.
We acted on the complaint that was lodged before our office. Allegedly, meron nga daw pong nagpapanggap na attorney representing herself to be authorized to process annulment papers. We have prior complaints na receive regarding dun nga po sa ginagawa niya. That's why nung pong bumugso yung mga complainants dito, and timely, meron pong complainant that's about to be victimized by the same person, ikinasa po natin yung entrapment. Parang annulment process ni Rodora Antonio ang nangyari. Mas mabilis pa sa 4:00 ang pag-aresto sa kanya. Ano mo yung ID niya na sinasabi niya na abogada siya? Ang mga kaso po na pasok dyan is yung swindling or estafa at saka po yung pong falsification of public documents. Itinanggi ni Rodora Antonio na nagpakilala siyang abogado. Pero kabilang sa mga dokumentong nakuha ko sa mga nagrereklamo, attorney ang nakalagay sa pangalan niya. Kaya animoy sagot ng mga nagrereklamo sa kanya, gumapang ka sa dusa. Hindi namin tinuloy yung kaso. So, malaya pa rin siya, makakapanloko pa rin siya ng mga tao. Lumaban na lang siya ng patas, ng trabaho ng tama. Nakapagpiyansa si Rodora pagkatapos maaresto, kaya pansamantala siyang nakalaya. Yung pong mga gustong mag-complain o yung pong mga naging clients nitong suspect, magpunta po dito sa office kung mapatunayan nila na talagang hindi po totoo o peke po yung dokumento na ibinigay sa kanila ng suspect natin, pwede po nating sampahan ng kaso. Nang malaman ni Terry na peke ang annulment papers na hawak nila ng dati niyang asawa, dumaan na sila sa tama at maingat na proseso. Pareho na silang malaya ngayon. Matagal naman bago naamin ni Andrea sa kuya niya ang nangyari. Pero kung makalikom ng sapat na pera at makauwi ng Pilipinas, titiyakin daw niyang hindi na sila mabubudol pa.